kasi kailangan i-align sa loob. So kailangan niya buksan yung chassis para ma-align itong tornilyuhan sa loob. Kung nakita siya masyadong malaki yung deform niya. So ganun din dito. May mga tornilyo din dito na nasa loob. So binuksan din yan para maiayos din yung tornilyo na sa loob, dahil ang mga tornilyo nito nasa loob, yung katulad nito. So kailangan mo talagang buksan katulad yan. Pwede mong buksan dito. Yan yung mga purpose kasi niya nakikita nyo ito. Kasi hindi pa nakakaalam, ito yung mga purpose ng mga ganyan. Kasi nga bubuksan mo lang yan at makikita mo na dito sa loob kung kailangan mong i-align. Yan mga purpose niya. Kasi hindi pa nakakaalam, ang purpose din nito, yan, sa mga ganito yung mga chassis, pag nabangga ang sasakyan dito matutupi, dito matutupi. Halimbawa nabunggod sa harap, so pag nabali yung chassis, ito yun, dito siya mababali, kaya hindi ito madadama yung dito banda. Dito lang mabuloktot dito banda. Yun yung purpose niyan. Mahirap din kasing maayos mga kadiskarte, maalan yung chassis pag hindi natin matanggal yung makina, kaya tinanggal natin yung makina. Sama na rin yung repair. So ito na mga kadiskarte yung mga yung sa loob ng inoperahan kanina. Ito na yung mga pyesa. So ito kasi deform, so kailangan din siya ng may align sa loob. Uy. Ganyan lang mga kadiskarte, mga diskarte pagka maglagay ng makina. So mas maganda sana kung mataas-taas yung ating ginawa na engine jack. So gagawa tayo ulit ng medyo mataas-taas. So pag nakabit na natin yung cradle, so medyo madali na lang. Konting baba pa. Ito mga kadiskarte, naibalik na natin lahat ng mga connectors dito sa ilalim. Mga connector ng transmission, yung dito, tsaka yung sa sensor nya, knock sensor nya dito, starter nya naibalik na rin natin. So malapit na tayo matapos ng mga kadiskarte. Palitan ko na rin siya ng filter kasi sira din yung filter niya, butas din eh. Sana umandar ng maayos. So ito yung mga piyesa niya puro hindi original. Ito mga kadiskarte kasi yung hindi original na lower arm, sa hindi pa nakakalam, ito yung madaling masira. Madaling masira dito. So matigas kasi itong guma na to, kaya madali siyang masira. Tapos ang isa pang problema nito ay matagtag siya dahil matigas yung guma, hindi siya malambot. So kung ikaw naman ay hindi naman maarte, okay na rin. Medyo mura siya, halos kala ito. Ang mga bago nito baka nasa 400 or 500 yung original. Ito yung hindi original, baka wala pa 100 itong isa. So mas malaki yung matitipid. Ikaw ay maarte talaga sa mga ingay-ingay na yan, mag-original ka na.
So lahat ng binili niya piyesa hindi original. Puro ano lang, Taiwan. Yan yung mga binili niya. So ito hindi ko alam kung anong brand ito. Yung Taiwan ba to o Chini. So ayan na natin yan. Wala kasi nakalagay. Ito pala sa plastic. Made in China siya. Sa mga gustong bumili rin ito, wala namang problema yan. Kasi parehas naman. Kaso nga lang, ang problema lang ito yung bushing niya. Iba talaga siya. Unti nang nabubuo. So isasalpak na natin yung intake manifold. Naibalik na rin natin yung mga connectors lahat dyan. Yung belt. Ilagay natin ng bagong alternator. Tingnan nyo ang mga rotation ng belt. Kasi minsan marami din dyan yung nalilito pagka magpapalit sila ng belt. Papakita natin sa mamaya mga pinalitan natin lahat dyan. Yan, ito guys, accident car ito ha. Yan ay V8 engine yan. So yan mga kadiskarte, nabalik na natin yung kanyang intake manifold. Yung kanyang wirings, ayos na rin natin. Kanyang forge valve nandito na rin sa taas. Make sure na natin mga kadiskarte na yung ating mga clips dyan lagi nakabalik dyan. Sana wag maputol pag tinatanggal natin, para maayos pa rin yung pagkakabalik natin. Tsaka itong lock na to, yan, kailangan dyan pa rin yan. So radiator condenser na lang, pwede na nating matesting to pandar mamaya. So kabit muna natin yung radiator tsaka condenser nya. So ito mga kadiskarte yung kanyang mga bagong parts. Yung fan, dalawa. Yan, dalawang motor din yan. Kanyang radiator. Ito yung kanyang housing ng kanyang fan kasi sira. Kanyang condenser mga kadiskarte. So ito yung kanyang luma. So kaya natin pinalitan yung housing dahil basag-basag na. So yung radiator condenser niya kasi dyan magkakasama din yan, sira na rin. So kaya papalitan din natin. Yun ang nakikita yung mga piyesa na yan. Yan ay yan pa lang napakamahal na. So para maiwasan natin yung magpalit ng mga yan, so mag-ingat tayo sa daan. Hindi naman natin talagang masabi na aksidente, pero mas maganda pa rin talaga yung nag-iingat tayo. Yan siya mga kadiskarte. Okay na kasi siya, nakabit ko na lahat. So papaandarin na natin, check natin kung okay pa ba yung makina niya o hindi na. Ito kasing sa harap na to, okay na yung mechanical niya, body shop na yan. Pinapinturahan na lang yung bumper niyan, kasi okay na yan. So yan, wala pang radiator bracket dahil sira din yan. So ngayon start na natin. Tingnan ko kung okay yung andar niya. Dito ako na doon kaya masikip doon sa kabila eh. Yun, mandar na. Mayanig yung aking paa eh. Kasi hindi ko kinabit yung kanyang exhaust. Ay yung kanyang tambocho hindi ko na ikabit. Kasi testing pa lang muna. Ang ingay.
So kailangan pa to ng observation kung okay yung kanyang makina.